Hello guys! So, bagong video na naman po tayo. Kanina po meron pong nag-abot sa akin na maliit na tuta. Sabi nila, hindi ko alam kung ilang buwan na siya. Pero sabi nila, nakain na daw at nainom yon. Ipinamimigay na daw nung may-ari. Inisa-isa na yung mga kapatid niya. Then, itong batang nag-abot sa akin, naghahanap sila ng mag-a-adapt. Wala akong plano mag-adapt. Kaso lang, naawa ako dun sa tuta. Kasi, napakaliit niya. Ito, ipapakita ko sa inyo. So guys, ito yung tuta. Ayan, napakaliit lang yan. Kukunin natin. Ito siya guys. Sinlaki lang ng palad ko. Babae siya. Ayan. Napaka-cute niya. Ayan, nagagalit na naman yung anak ko dahil may tuta na naman, may aso na naman siya pakakainin. So, binuklat ko yung box na meron ako. Then, ipinasok ko yung damit dito. Yung higaan ng tuta, ang mga aso ko. Higaan to ni Chowsu. Then, dyan ko siya ipapahiga para matulog. Ito yung dating tali nung aking aso. Ay malalaki na sila kaya kaso lang napakalaki nito. Sobrang laki niya nito para sa kanya. Ayan Mike. Hindi pa siya fit para sa kanya. Yan, babae yan guys. So wala na tayong magagawa, ako na mag-aalaga. Yung anak ko nagagalit na naman sa akin dahil yun. Siya kasi nagpapakain. Kaya, ayan. Galit na galit. Umuusok na naman ang ilong niya. Ayan guys. Umuusok na naman ang ilong niya dahil nag-adapt na naman ako ng isang tuta. Ayan. Si Chowsu lang at saka si Bobby lang kasi ang original kong aso. Then dumating si Berna, dumating si Brownie. Then, ito na ngayon. Ayan. Hindi ko pa alam kung ano ipapangalan ko sa kanya. Nag-iisip pa ako. Ayan. So, yan guys. Nagsasabi yung anak ko na meron daw siyang kakilala na para mag-adapt daw dun sa tutang yan. Kasi talagang umuusok na talaga yung ilong niya dahil siya daw ang nagpapakain ng mga aso. Actually, siya naman talaga nagpapakain ng aso. Siya bumibili ng pagkain ng aso. Kasi tinuturuan ko siya para maging responsible. Para hindi siya makapag-isip-isip na mag-asawa agad dahil napakahirap ng buhay. Yan. Yun. Yan yung mga reason. Yan ang reason ko kung bakit siya ang pinapaalaga ko ng aso. Actually, mahilig ako sa aso dahil isa rin sa mga benefits ng may aso yung may bantay ka sa bahay, may tumatahol kapag may tao kasi minsan hindi ko namamalayan may mga tao na sa harap ko, hindi ko pa nakikita, yun. So, iwas din yan sa mga magnanakaw para mataboy natin yung mga magnanakaw na yan. Paalala ko nga lang pala, si Brownie, si Brownie na naging Rocky, namatay na dahil nalason siya. Kasi, kada papakawalan ko kasi siya, hindi maiwasan na pumupunta siya dun sa mga lugar na may mga pagkain, hindi ko siya nahahabol dahil mabilis siya kasi napakaliksi niyang tuta, napakaliksi niya, kaya hindi na iwasan nung ipinalabas ko siya kasi nakampante na ako, pagbalik niya sumusuka na siya, hindi ko na naagapan. Yun, sa kasamaang palad nasawi po si Brownie na naging Rocky, kaya wala na po siya sa poder namin. Ngayon, meron na kaming bagong tuta. Ayan. Anong bago? Ay. Pa-adapt nga natin to. Umuusok naman yung ilong. Ang gagalit na. Sabi kasi guys, dun sa napanood ko, once daw na may dumating na aso sa'yo, igagrab mo dapat yun. Kasi blessing daw yung mga aso. Isa daw yun sa mga blessing na dumadating sa buhay mo. Kasi kapag mahilig ka daw mag-alaga ng aso or mahilig ka mag-alaga ng mga animals, si God pagpapalain ka dahil isa ka sa mga mabubuting tao na nagmamahal sa mga nilalang ng Diyos. Yun.
Yun ang pagkakaintindi ko kasi doon eh. Na hindi po naiintindihan ng aking Junakis. Na nag-iisa lang yan. Tapos, ilan na aso namin? Si Chow Su. Ayan si Chow Su. Ito yung box niya. Ayan, dyan siya nakahiga. Then, si Bobby. Si Bobby yung anak na ng original na aso ko. Si Bobby, tapos si Berna, si Tangik, si Kashina. 'Di ba si Happy una? Pulot lang yun si Kashina. Ay, oo nga. Meron kasi may aso si hindi ko aso si Happy kasi. So iniwan siya nung kapatid ko, so ako na nagpapakain, pero hindi siya attached sa akin noon 'yun. Yan. Then, I-send ko na lang to dun sa Dumating sino yun? Si Smoothie. Si Smoothie, yun yung ibinigay sa akin kasi talagang gusto ko ng aso. So, siya yung unang-unang aso ko. Then, dumating yung kapatid ko, may sumunod daw sa kanyang tuta. Kaya ang ginawa niya, dinampot niya, inuwi niya dito. Sabi niya, Teo, alagaan mo. Ako naman si Pasaway, inalagaan ko. Maliit pa siya noon. Kaya hindi pa niya naiintindihan yon. Tuwan-tuwa din siya sa tuta noong time na yon. Then, sumunod si Chow Su. Hindi, meron pang isa, yung brown. Ibinigay ko naman yun sa kapatid ko. Then, dinala sa Cavite. Doon dumating si Chow Su. Ito na nga si Chow Su. Dumating si Chow Su. So, sabi, alagaan ko lang daw. Hanggang sa iniwan na sa akin ng kapatid ko kasi nagalit sa akin. Pinangalanan kong Chow Su. Ang gusto kasi niyang pangalan doon, Lee. Kaya yung gusto niyang pangalan, Lee. Syempre ako nag-aalaga. Ang pinangalan ko, Chow Su. Nung bibigay ko na sa kanya, hindi siya tinatawag na, tinatawag niyang Lee. Ewan ko kung sumusunod sa kanya kasi pag dumadating siya, binibigay ko na agad. Wala na akong silip-silip kung anong ginagawa nila. Tapos, nagagalit siya kasi kapag dumadating ako galing palengke, yung mga aso ko kasi sumasalubong sa akin. Ang gusto kasi niya, si Chow Su, sumalubong din sa kanya pagkagaling niya sa trabaho niya. Kasama ang palad, hindi siya sumusunod kasi hindi nga attach yung aso sa kanya. Pagdating niya, matutulog siya, tabi niya yung aso. Ganun lang. Hindi katulad ng anak ko na naglalaro kami ng tatlo. Kasi maliit pa siya nun. Naglalaro kami ng tutang yun, si Chow Su, nilalaro namin. Tapos kami nagpapakain, kami nagpapaligo, kami lahat. Kaya syempre, sa amin masusunod yung aso kapag nakikita kami, tatakbo na siya. Ayaw niya nung gano'n, nagalit na siya. Hanggang sa iniwan niya na sa akin yung asong yun. So, yan. Tapos, sumunod na si Paise. Si Paise nalason din kasama ni Smoothie. Ginalaw kasi nila yung, namin, yung lason ko kasi sa daga na nabuksan ni Paise. Binuksan niya. Hanggang sa nginat-ngat niya, pagdating ko dito sa loob ng tindahan, ayun, kinain na nila. Bumubula na yung bibig nila. Hindi ko na, kasi galing ako sa loob, hindi ko na napansin. Hanggang sa namatay na silang dalawa. Tapos, sino sumunod? Ayun, nanganak na si Kashina. Nagkaroon siya ng 3 anak. Pina-adapt na namin kasi nagrarambol. Hindi ko na maasikaso kasi nagkaroon na kasi ako ng work sa labas. Hindi ko na maasikaso dito. So, tumigil ulit ako ng work. Dito na ulit ako sa tindahan. Sumunod na nanganak kasabay niyang nanganak si Paise. Hindi, si Smoothie. Bago namatay si Smoothie, nanganak muna yon ng isa. Kaso hindi niya, 3 din. 3. Kaso namatay yung 2 hanggang sa namatay din yung isa. Kasi hindi niya nare-recognize yung baby niya hanggang sa namatay yung baby. Idinidikit ko sana kay Kashina kasi almost magkasabay lang silang nanganak nun. Ayaw naman tanggapin ni Kashina hanggang sa namatay yung baby ni Smoothie. Hanggang sa namatay na nga si Smoothie siguro ilang years. After 1 year, namatay siya. Tapos nanganak uli si Kashina. Sinong anak ni Kashina? Di ba pang ilang anak ni Kashina yon? Pang ilang anak ni Kashina si si Bobby. Si Snow? Panguli. Sino sumunod? Wala na. Di ba pangalawang beses? Ay, pang-una pala si Snow. Hindi, pangatlo.
unang anak ni Kashina, 3, di ba? Oo, si Choco. Si Choco, oo. Nanganak uli si Kashina ng si Choco. Si Dalawa Choco lang na. sila. Dalawa na, namatay yung isa. So, nabuhay lang si Choco. Tapos, so, nabuhay si Choco, nakip namin siya hanggang sa nagkaanak na siya. Tapos, nanganak si Choco. Ilan na anak ni Choco? Ano? 4? Apat na yan. 3? lang ata. 4? 3. 3 lang ba? O, Parang 3, isa. 3, basta yun, nanganak siya. Dapat yun, ipapa-adapt namin lahat yung, yung asong, yung tuta niya. Kaso lang, yung isa na nagsabi na i-adapt niya, hindi niya nakinuha, naiwan si Bobby. Yun na yung si Bobby. Tapos si Kashina, nanganak ng 4. Si Snow, tapos yung dalawang magkamukha, tapos yung isa pang may Yung putulang buntot. Yun nga, yung pangatlo. Yung putulang buntot. Tapos, yun, ang pina-adapt namin yung 3. Meron pa yun. Wala na, 3 lang. Meron pa, yung nag-away-away sa ano. Panganay yun yung panganay na anak. Hindi, yung nag-away. Tapos yung pangalawang anak, yung nagsisimba tayo, doon So sila yun nag-away. guys, ang kulit na anak ko. Ang kulit naman na yun. Naaalala ko, Pangatlo nga yun, basta Snow. bahala ka. Si Snow, binigay ko sa kapatid ko. Pangatlong Tapos, anak yun, si Snow. yung, bali, 4 yung anak ni Kashina, so pina-adapt namin yun. Lahat, walang natira doon. At natira si Snow, nandito sa kapatid ko. Hanggang sa namatay hindi. Ang sumunod doon si Happy. Nanganak uli si Kashina, dapat 3 yung baby niya, kaso nabuhay lang isa, yung panganay yung unang lumabas, si Happy yon. Sino Happy? Si Happy, yung pingkaw, yun ang last baby ni Kashina. Si Happy yung last na baby ni Kashina hanggang sa namatay si Kashina. Tapos si Happy nga, yun nga yung kung napanood niyo yung video ko, si Happy nagkaroon siya ng hepatitis. So buti hindi nahawa yung ibang mga aso ko. So nasa kapatid ko, yung pinapakita ko sa inyo, yun, kung makikita niyo yung video ko, siya yung maraming garapata ngayon na nasa video ko. Tapos hanggang sa dumating na si Berna, dumating na si Rocky, hanggang ito na yung mga aso, ito na yung mga kwento ng aso ko. Ayan, ito na ang pinaka last, hopefully last. Ayan, isa pa yan si Mochi, galing yan dun sa kapitbahay namin. Ayan, si Mochi yun, galing yan dun sa tapat ng bahay namin. Then, pinabayaan ng may-ari, lagi nasa labas. Then, akala ko, naligaw lang dito sa amin. Sabi din ni ate na dumaan dito sa tapat ng bahay namin, i-adapt mo na. Kaso, hindi ko siya makuha nung time na yun kasi nga, napaka mailap niya. Then, natatakot akong hawakan siya kasi hindi nga niya ako kilala. Baka kagatin niya ako kasi napakailap niya. And then, one time, bigla siyang pumasok dito sa kabila, dito sa tita ko, pumasok siya sa bahay. Nagstay siya doon. Siguro, naghahanap siya ng stay na lugar na mapag-stayan. Tapos, tumitingin siya sa amin kapag kakasama ko si Berna, si Chausu, at saka si Bobby sa labas. Lumalapit siya. Hanggang sa na-attach siya dun sa mga yon, nakipaglaro na siya, Tapos dito, unti-unti siyang pumapasok. Madalas na siyang pumapasok dito kasi napaliguan ko na siya ngayon, natatanggalan ko na siya ng mga garapatan. Dahil sa kanya nag-umpisa yung garapata, hindi ko siya mahawakan, dumami ng dumami. Naghahawa-hawa na yung mga aso ko. Buti ngayon, may mabilis akong gamot. May gamot ako para madaling matanggal yung garapata. Then, yan, nasanay na siya dito siya kakain, dito siya iinom, dito siya matutulog. Pero, ayaw niya pa rin magpahawak sa akin. May times na magpapahawak siya, may times na ayaw niya, may times na natatakot siya. Hindi ko kasi siya nagagamay pa. Kumbaga, natatakot siya sa akin. Lumalapit lang siya kapag nandyan yung mga aso kong talagang si Berna, pag nandiyan, tsaka si Bobby. Tapos kapag kumakain kami, inaabutan namin sila, umuupo na rin siya, nakikiupo na rin siya, magkakaharap kami.
ng mga aso ko, umuupo siya sa harap ko para humingi ng pagkain na meron ako. So, hopefully, yung pag-aalaga ko dito kay kung sino man na pwede kong maipangalan dito. Ayan, hindi ko pa siya nabibigyan ng pangalan. Pero hinahanapan siya ng adopter ng aking anak kasi nga ayaw nga niyang mag-alaga pa ako ng tuta. Kasi ang ending niyan, siya ang mag-aalaga. So, yan o, napakahimbing ng tulog niya. Napakabait. Yung pupo niya, napakain ko na siya guys. Tapos, grabe siya matulog. Pagka inangat mo yung ulo niya, para siyang patay, hindi siya nagalaw. Tamo. Ay, hindi. Gumagalaw. Kanina, grabe. Para siyang walang buhay kanina. Bumabagsak yung ulo niya. O, dahil hilong-hilo siya sa antok. Ayun o. Pinakain ko na siya. Kumain siya ng kanin lang. Kasi, ayaw ng mga aso ko ng dog food. Kaya, nasasayang yung dog food ko. So, hindi ako bumibili ng dog food. Pagkaing aso lang. Pagkaing tao lang talaga meron sa akin. So, ayan guys. Sana na-enjoy nyo ang aking pagkukwento. Sundan natin kung ano mangyayari kay dito sa angel na to, dito sa tuta. Ayan. Sa ngayon, dyan muna siya katabi ko. Dito siya sa box para hindi siya magalaw ng iba kong doggy. Yan. Sana hindi siya lumabas.